Ayan, magandang tanghali po sa inyo mga kalitar. Kamusta kayo lahat mga kalitar? Bali ngayong araw mga kalitar, tuturuan ko kayo mga kalitar kung paano ako magtali. Magtali ng baskagan mga kalitar o ng saranggola. So may naumpisa na tayo, isang pakpak mga kalitar na itali na natin. So ito yon mga kalitar. Ayan, ganyan. Ganyan lang ako magtali mga kalitar. Hindi ko pinapakadamihan yung pagkakatali kasi yung pagkakatali sa pakpak mga kalitar, kahit konti lang na buhol, napakatibay na yan mga kalitar kasi may ginagamit tayong pandikit mga kalitar. Ano nga ba yung pandikit natin ginagamit mga kalitar? So gumagamit tayo mga kalitar ng shoe glue mga kalitar. Ayan, shoe glue. Shoe glue baka naman. So ito yung ginagamit natin na pampatibay ng tali. Kaya kahit konting buhulang mga kalitar ay magiging matibay yung ating pakpak. Yung pakpak na saranggola natin ginagawa mga kalitar. So paano nga ba magtali ng ganito mga kalitar? Ganyan. Malinis na pagkakatali, magandang tignan at matibay rin mga kalitar. So napakasimple lang yan mga kalitar. Bali meron tayo dito isang pakpak mga kalitar na ikakabit. Ito yun. At ituturo ko sa inyo kung paano natin ginagawa yung pagtataling ganon mga kalitar. Siyempre sa pagtatali, may iba't iba tayong ginagamit mga kalitar. Pero yung iba't iba natin ginagamit mga kalitar kapag itinali, ganon din yung kalalabasan. At ang gagamitin natin yan pala mga kalitar ay meron tayo dito liting. Ito mga kalitar yung sinasabi kong liting. Ito yung ginagamit natin sa mga feeds mga kalitar o yung pang-lock o ano pa, pansarado mga kalitar o pantahe sa mga sako ng bigas, feeds at sa iba pang bagay mga kalitar. Bali ito yan mga kalitar. So kung wala kayong ganito mga kalitar na buo, makakakuha kayo nito sa mga bodega na mga pakain ng baboy mga kalitar. So yung mga inaalis na liting mga kalitar sa sako, pwede nyo gamitin mga kalitar. At ganito din yan mga kalitar. Ito lang bago at nakapulon pa sa lalagyan sa kanyang pulunan. Kaya ito yung gagamitin ko. So kung wala nito, gaya sabi ko sa inyo, marami kayong makikita nito sa mga sako ng pinso kaya sako ng bigas. So ito mga kalitar, ganito lang tayo magtali. So pakita natin. Pakita na rin natin kung paano natin siya buuin. Kung paano tayo magtali sa dulo mga kalitar, dito sa dalawang dulo. At sa mga puwet mga kalitar. Bali, umpisahan na natin. So ito mga kalitar, ganito lang mga kalitar yung gagawin natin. So kumuha tayo mga kalitar dito. Ganyan, ganyan lang mga kalitar. Doble mga kalitar yung ginagawa ko sa pagtatali ko ng baskagan mga kalitar o sa pagtatali. Ito mga kalitar, di ba ganyan mga kalitar? So, dodoblehin natin siya. Ayan, ganyan lang mga kalitar. Tapos, unang step natin mga kalitar, ganito. Ito yung patindig mga kalitar. Tapos, ito mga kalitar, suot natin ganyan. Lock natin mga kalitar, kuhanin natin yung isa. Pasensya na kasi kukuha mga kalitar sa kamay ko, katatapos ko lang magkayas. At sinisipon din ako mga kalitar, pasensya na talaga kayo. So ganito lang mga kalitar yan, lock natin ganyan. Okay, ito mga kalitar, bali ganito nga lang sabi siya, ganyan lang mga kalitar oh. Sisuluin nyo lang yung patindig. Tapos tatali, pero bago nyo muna itali mga kalitar, yung sikang mga kalitar o yung luang. Yung luang nito mga kalitar tansyahin nyo mga kalitar sa ginawa nyong hubog kasi yung hubog mga kalitar pakita mo dito. Yung mga ganyang hubog mga kalitar minsan, hindi kailangan na mas maluwang na sikang. Pero itong aking ginawang hubog mga kalitar, kailangan niya ng maluwang na sikang o maluwang na pakpak mga kalitar. Bali, talihin na muna natin mga kalitar para makita nyo. Ito, siguro dito na to, tansya ko dito mga kalitar. Ayan. Tapos tali na natin. Bali, magiging buhol ito mga kalitar, 4 na buhol lang. Ganyan lang mga kalitar, siluin nyo lang yung pakpak. Okay, ganyan lang mga kalitar. Bali, sisiluin lang natin yung kabaak na pakpak. Ganito. Ayan. Tapos sa kabila naman, kukuha natin sa ilalim. Tapos kabila naman mga kalitar. Ayan, ganyan lang mga kalitar. Tapos silo natin ulit mga kalitar dito sa ibabaw. Padalawang silo mga kalitar. Tapos, patatlo pala, tapos ito pala pa-4 mga kalitar, ganyan. Pakita mo dito.
Ayan mga kalitar, ganyan lang mga kalitar oh. Sa ibabaw. Ayan, ganyan lang mga kalitar yung magiging tali. Tapos iikot natin to dito mga kalitar. Ayan, ganyan. Paikot naman mga kalitar sa ilalim. Para mas mag-lock mga kalitar yung pinakatali natin. Pasensya na kayo mga kalitar, napakaraming langaw ngayon. Kasi tagmangga ngayon mga kalitar. Batake na mahigpit mga kalitar. Para siguradong mas matibay yung magiging tali. Hindi mo kailangan ng napakaraming buhol para tumibay yung pagkakatali mga kalitar. Ang mahalaga, mahigpit. At may gamit kayong pandikit mga kalitar. Ayan, ganyan lang mga kalitar. Tapos, saka natin lagyan mga kalitar ng sinasabi nating pandikit o shoe glue. Yun. Sa una mga kalitar, konti pa lang yung lalagay yung shoe glue. Saka nyo lalagyan mga kalitar ng maraming shoe glue kapag naikabit nyo na yung magkabilang dulo ng pakpak. Tapos ito mga kalitar, gumagamit ako nito mga kalitar kapag magbabagting ako nito mga kalitar ng pakpak. Para kapag binend ko mga kalitar o tinalian ko dito sa magkabilang dulo, hindi ito bubuka mga kalitar. Kasi kapag pag pinagdikit mo yon, automatic na bubuka o kakawang mga kalitar. Kaya ito tatalian muna natin ng ganito. Para hindi sumala sa align mga kalitar. Ayan mga kalitar, ganyan lang. Tapos ito mga kalitar, dako na tayo dito mga kalitar sa dulo ng pakpak. Medyo sikip kasi sila mga kalitar, medyo maliit yung ating place. Ito, pakita mo dito. Ito mga kalitar, ito yung dulo ng pakpak. So ito mga kalitar, lalagyan natin siya ng uka mga kalitar. So lahat ng dulo ng pakpak lalagyan natin ito mga kalitar para hindi dumaplis yung pinakatali nating ilalagay. Yan. So ganyan mga kalitar yung magiging itsura ng dulo. Lahat ng dulo ng pakpak lalagyan natin ng ganyan mga kalitar. Para pag tinalian natin o pinagdikit natin yung mga dulo hindi dadaplis yung tali. Sundan nyo lang mga kalitar. Putol ulit tayo mga kalitar ng tali. Tapos ito mga kalitar, silo nyo lang ganito. Ayan mga kalitar, magkakasilo yan mga kalitar. Dumi talaga ng kamay ko mga kalitar ah. So ilagay natin dito mga kalitar, siluin natin yung doble rin ito mga kalitar. Yung pinakadulo ng pakpak. Saka natin lagyan ulit ng pandikit. Ayun. Kunti lang mga kalitar, sapat na yun. Tapos pagdikitin lang natin mga kalitar na ganito. Ayan. Ganyan lang. Hindi natin masyadong pagdidikitin mga kalitar yung dulo ng pakpak ha. Kumbaga sabi kaya ako lang sinabi pagdikitin ganyan mga kalitar yung itsura. Buhol natin. Ayan, ganyan lang mga kalitar. Di ba? Tapos yung kabila naman mga kalitar na siyempre lagyan mo natin ng shoe glue mga kalitar. Ayan. So ito mga kalitar, kukuhanin natin yung sukat niyan gamit ang tingting mga kalitar o kahit anong stick na maliit. So ganyan lang mga kalitar. Kuhanin lang natin. Kung gaano kalaki yung kawang nito, sinlaki din dapat ng kawang ng kabila. So kabit na rin natin yung sa kabila. Ayan mga kalitar. Ayan. Ganyan. Salamat sa ating videographer mga kalitar. Meron tayong videographer. Kasi kung wala tayong cameraman, mahihirapan tayong magdikit. Ayan. Kulang pa sa bagting mga kalitar. Para magdikit. O para sumakto pala yung ginawa nating sukat. Ayan, ganyan. Sakto na to mga kalitar. Ayan o.
Ganito kalaki yung kabila, sukat ng kabila. Tapos, yun yung ating kinuhanan na sukat. Na dapat ganun din ang sukat nito mga kalitar. Tapos tali lang natin. Ayan, ganyan lang mga kalitar. Tapos, shoe glue. Ayun. At gupit yung labis na tali mga kalitar. Ayan, ganyan lang. So ayan na mga kalitar, tanggalin natin to. Tapos babagtingan naman natin siya ngayon mga kalitar. Sa may gitna. Ayan mga kalitar oh. So ito mga kalitar, lalagyan naman natin siya dito ng tali. Papunta dito. Pero kailangan sukat muna to mga kalitar. Ito magkabila. Sukatin natin. Gumamit kayo ng medida. Pinakamadaling gamitin mga kalitar sa pagsusukat ay ang medida. Maniwala kayo sa akin mga kalitar, bakit hindi? Pakita ko sa inyo. Kukuhanin nyo yung gitna mga kalitar na gusto nyo sukat. Ganito lang ang gagawin nyo. Yan. Patayin mo natin mga kalitar. Itapat nyo lang to dito mga kalitar. Tapos itapat nyo rin sa kabila. Sa pinaka mga kalitar. Dyan. At itapin nyo lang mga kalitar yung medida papunta rito. Tapos, kung ano yung magiging hati mga kalitar, ayun na yung gitna niyan mga kalitar. Di ba? Napakadali lang mga kalitar. Ayan mga kalitar, yan na yung gitna nating susundan. O guide ng ating magiging hagting. Tangaban lang natin ng konti para hindi umus-os. Ayan mga kalitar. Ganyan lang. So tapos, bagtingan natin. Doble ulit mga kalitar gagamitin natin tali kasi marami tayong tali. Pero pwede namang isa lang mga kalitar, single lang ang tali kung konti lang yung gamit yung tali. So ito na mga kalitar yung ginawa natin. Lalagyan naman natin siya mga kalitar dito ng hagting papunta sa gitna para makuha natin yung pinakahubog ng pakpak mga kalitar. So, ako pag naglalagay mga kalitar nito, pakita mo rito. Pag naglalagay ako mga kalitar ng tali, hindi sa ibabaw, kasi yung iba sa ibabaw mga kalitar. Ito yung sinasabi ko sa ibabaw mga kalitar, dito. Pero ako mga kalitar, sa ilalim ako naglalagay, ganito mga kalitar, sa ilalim natin tatali. Ayan. Para malinis tignan mga kalitar. So, bagtingin natin mga kalitar. Tingnan natin yung magiging hubog. Ayun mga kalitar. Ayun mga kalitar yung hubog ng ating saranggola. Ganyan. So, tali natin ngayon dito mga kalitar sa gitna. Ayan. So, ito naman mga kalitar sa kabilang dulo. Bali para makuha natin yung tamang taba o parehas na sukat mga kalitar ng ating ginagawang saranggola. So ito mga kalitar, kuha lang tayo dito ng palukat. Bago natin mga kalitar itali itong kabila, ikuhanin natin yung haba ng kabilang pakpak mga kalitar. Kailangan natin gumamit ng stick. Itapat lang natin dito mga kalitar, saka doon sa kabila. Gamit tayo ng ballpen mga kalitar. Tandaan natin mga kalitar yung magiging sukat dito sa stick mga kalitar, kung gaano kahaba yung pakpak. Dapat parehas sila mga kalitar ng haba ng pakpak. At hindi dapat papalpak mga kalitar. So ito mga kalitar. Ganyan lang. So ginagawa ko mga kalitar, pumapasok ako sa loob. Ganito mga kalitar. Ibinubok ako yung pinakapakpak niya mga kalitar. Medyo maliwag gawin mga kalitar pero dito siguradong pantay na pantay. Itutok mga kalitar yung stick na may sukat ng haba ng pakpak. Tutok sa patindig. Ayan. Bagtingin mga kalitar, hilahin yung tulo ng pakpak mga kalitar. So ito mga kalitar yung sukat. So medyo lagpas yung ginawa ko kasi ito yung sukat ng pakpak, medyo lagpas yung ginawa ko kasi pag binitawan ko ito mga kalitar, a-adjust pa yan. At pwede pa rin nating adjust mga kalitar yan sa gitna. Sa gitna ng
baskagan mga kalitar, ng patindig. So mamaya pakita ko sa inyo. Ayan, tapos tali natin mga kalitar. Ayan. Napakadali lang nito mga kalitar. Ayan. Ayan mga kalitar, yung hubog ng pakpak ng ating saranggola. Wala pa siyang hagting mga kalitar sa tagiliran. Ayun, pakita mo dito mga kalitar. Ito mga kalitar yung sukat ng pakpak. Kita nyo ba yung guhit na yan mga kalitar? So medyo pumasok pa yung pakpak dulo ng pakpak natin. Tingnan natin yung kabila. Medyo labas naman to mga kalitar. So ang gagawin natin mga kalitar ay i-adjust natin dito sa gitna mga kalitar. Dito natin makukuha yung tamang sukat. Ayan. Kasi ito hindi nakalak to mga kalitar. Huwag nyo munang ilalak yung pinakagitna para may adjust nyo mga kalitar yung haba ng pakpak. At ayan, okay na mga kalitar. Ngayon natin i-shoe-glue mga kalitar to. Ito mga kalitar, shoe-glue na natin. Pero siguro din mo na pala pantay mga kalitar. Ayan. Sure na. Pag ito mga kalitar, nilagyan nyo agad nang hindi pa pantay yung hubog, hindi nyo na may a-adjust. Kaya siguraduhin yung pantay na mga kalitar yung hubog ng pakpak ng inyong saranggola. Ayun, okay na yun. Tapos ito mga kalitar, lock na rin natin to. Pakita mo rin itong hubog ng kabila. Ayan, kawang din mga kalitar. Medyo pasok pa ng konti dito. Adjust natin, ayan. Ayan, wala, okay na mga kalitar. Tapos, pakita mo ng mataas mga, pakita mo yung hubog ng saranggola natin. Ayan mga kalitar yung saranggola natin, naging hubog na saranggola natin ginagawa. O diba, pantay na pantay mga kalitar. Kailangan pagkakayas kayo mga kalitar, siguraduhin nyo pantay na pantay bago nyo ikabit. Kasi mapakahirap magkayas mga kalitar. Mapakahirap pala magbuo ng saranggola kapag hindi pantay yung kayas nyo. Kasi pag bined nyo minsan mga kalitar, pag hinikit itong tali, minsan magkadikit, minsan lagpas, magka-ekis mga kalitar. Pero yung ginawa natin hindi mga kalitar kasi sanay na tayo mga kalitar eh. So next natin mga kalitar ay sukatin natin, maglagay tayo dito mga kalitar ng hagting. Napaka basic lang nito mga kalitar. Kayang-kaya nyo rin ito mga kalitar, konting practice lang at makukuha nyo rin itong mga ganito. Yung kuko ko mga kalitar, ganun talaga yan mga kalitar kapag basta gumagawa tayo. So hindi na tayo nahinaw mga kalitar para dire-diretso yung gawaan natin. Ayan, ganyan lang mga kalitar. So siyempre kuhanin nyo muna mga kalitar kung alin yung mas maluang. Kung alin na mas maluang, doon una kayo magtatali. Siyempre kailangan natin ng marker o ballpen. Ayan, maluwang. Tapos ito mga kalitar, tingnan natin kung alin na mas maluwang. Ayun. Tama mga kalitar. Mas maluang tong isa, kaya dito tayo mag-uumpisa magbagting. So, talihan natin to mga kalitar. Ayan mga kalitar, ganyan lang yung magiging itsura mga kalitar ng hagting natin sa pinakagilid. Lagyan rin natin ng shoe glue mga kalitar para hindi gumalaw. Tapos kabila. Ayan, ganun lang mga kalitar. Napakasimple. Gupitin yung labis na tali. Ayan. Tapos sunod natin mga kalitar kung anong luang nito mga kalitar. Nang ginawa ninyo, kuhanin ulit natin. Gayahin natin mga kalitar. Para ilagay dun sa kabila mga kalitar. Kalitar, ganito na yung itsura mga kalitar ng ating ginagawa. Nalagyan na natin siya ng hagting. At kita nyo naman mga kalitar,
pantay na pantay yung kanyang pagkakakayas kasi pantay ng kawang mga kalitar, magkabilang gilid. Yan mga kalitar. So ito pa mga kalitar, naglalagay din ako nito mga kalitar, guide ng pabalat. At para mas mukhang bilog na bilog mga kalitar, tignan yung ating saranggola. So yung iba hindi pwede lagyan ito kasi minsan pag ginawa mo ito mga kalitar, yung ganito minsan kasi magkadikit na hindi pwedeng lagyan. Ito, kawang mga kalitar, kaya nilalagyan ko. Lane. Ayan mga kalitar. Ayan, ganyan lang mga kalitar yung sinasabi kong saranggola nating binubuo, di ba? So ayan mga kalitar, nakabitan na natin siya ng ulo, mga kalitar, ito yung ulo niya. At sa totoo lang mga kalitar, wala pa rin ako maisip dito kung anong ilalagay natin puwet. Siyempre kawayan mga kalitar. Ang ibig ko sabihin mga kalitar wala pang design mga kalitar tayo naiisip. Kaya ayun, siguro sa araw na lang natin siya lagyan mga kalitar ng puwet. Marahil naituro ko lang sa inyo mga kalitar kung paano tayo magtali at magbuo ng pakpak mga kalitar. So hanggang doon na lang siguro mga kalitar yung video natin. Abangan nyo, papalipad ako mamaya. Panibagong ano yan mga kalitar, panibagong vlog. At sana lilipad yung papaliparin natin mamaya mga kalitar. Marahil hanggang dito na lang mga kalitar yung ating video. Salamat sa inyong panonood. At isang simpleng tutorial lang yung binigay ko sa inyo mga kalitar. Sana may natutunan kayo at may naunawaan mga kalitar na mabuti. Bali, bye bye mga kalitar. Subscribe.